Iku-ara, ang basahin, ang siyang unang salita na ipinahayag ng Quran kay Propeta Muhammad SCS. Ang mga naipahayag sa Quran at ang mga sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagbigay diin na ang Islam ay sumusuporta sa lahat na larangan ng agham na kapaki-pakinabang sa sangkatauhan. At naipaliwanag na ang landas tungo sa pagsaliksik ng kaalaman na tatahakin ng isang Muslim ay siyang landas na maghahatid sa kanya sa harden sa kabilang buhay. Tulad ng sinabi ng sugo, sumakanya ang kapayapaan. Ayon sa salin ng kahulugan, sino man ang tumahak sa landas upang magsaliksik ng kaalaman, papadaliin ng Diyos para sa kanya ang landas tungo sa harden sa kabilang buhay. Ang Muslim 26:10-99. Sa isang kahangahangang paghahambing ipinaliwanag ng marangal na sugo, Jesus shares, na ang pangunguna sa kahusayan ng isang taong maalam kung ikumpara sa isang debotong tagapagsamba ay tulad ng pangunguna ng marangal na sugo na si Muhammad is kung ikumpara sa taong may taglay ng pinakamababang kahusayan, Tirmidhi 26:85. Dahil dito, walang naging pagtatalo sa pagitan ng Islam at Agham, hindi tulad sa nangyari sa ibang mga relihiyon, at hindi nangyaring may isinakdal na maalam nang dahil sa kanyang siyentipikong pananaw at konklusyon, hindi tulad ng kaso sa Dark Ages sa maraming mga bayan sa Europa. Bagkus kabaliktaran nito, ang Islam ang siyang ilaw ng kaalaman, tagapagsuporta at tagapaganyaya tungo dito sa mga nagtuturo at mga gustong matuto. Ang mga masjid na bahay dasalan ay naging parola ng iba't ibang larangan ng agham at kaalaman, hanggat itong mga ito ay kapaki-pakinabang sa sangkatauhan. Hindi katakataka kung gayon na ang karamihan sa mga Muslim na tanyag sa siyentipikong kaalaman ay nagsimula sa kanilang buhay sa pagsasaulo at pag-aaral ng Quran at pag-uunawa sa mga alituntunin ng Islam, at pagkatapos ay nagpatuloy at nangunguna sa kani-kanilang mga naging larangan sa siyensya. Pinarangalan ng Diyos ang taong maalam na nagturo sa mga tao. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsabi, ayon sa salin ng kanyang sinabi, tunay na ang lahat ng mga nilalang ay nananalangin para sa nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Tirmidhi 26:85.